Kawawa naman yung mapaparatangan. Baka ang bitayin kasi natin, biktima lang ng ungas, di ba? Pero kung 100% ay talaga naman credible, why not? Talagang ipupush ko yan kung ako. Bitay, lahat bitayin. Pero kung katulad nito, Boying, nako, paano mo sasabing bitayin mo yan kung sa kanya galing ang sentensya? Ikaw na ang nag-imbestiga kasi sila gusto nilang lahat sila nang mag-imbestiga daw. Tuturuan yung police, yung NBI sa kanila investigation. Tuturuan pa yung prosecution kasi sa kanila rin. Tapos ikaw rin yung judge. Wow! Napanood ba ninyong kay Sylvester Stallone si Judge Dredd? Parang gusto niyang ganun siya Tapos bibitayin mo yung mga sinintensyahan niya. Parang medyo questionable tol Banat bay. Pero sabi ko nga, oo. Para pala yung presidente natin nanood ng Spider-Man. Ito naman ating sekretary nanood ng Judge Dredd, ano? Oo. Maalala mo yung Judge Dredd, di ba? Oo. Baka yung iba nating mga kababayan hindi pa alam mo yun. Yun yung pulis na mismong naghahatol din. Di ba? Ganun si Judge Dredd. Parang ganun siya futuristic na pelikula yan Bandag na ganun ang ginagawa ni Remulla. Siya na pulis, siya na rin ang judge, siya na rin ang abogado, siya na lahat. Siya na lahat. Ala, tol, kung yun ang magsasabing I sentence you to death, putang ina, susundin mo ba? Tignan mo nga, di ba? Si Congressman Tevez, di ba ganun din nangyari? Ano na ngayon, terorista? Tama lang ba maging terrorist yung tao? Rinis yung mga asset. Alam mo, sa totoo lang, ang putang ina. May anak ako. Nagtatrabaho. Hinaharas din. Sinasubject ng AMLAC. Hindi ko rin sila nakakausap maigi, pero parang ang kwento niya sa akin, yung may 200,000 siya, frinis ng AMLAC. Sabi ko, putang ina, pati ba naman 200,000? Nagtatrabaho yung anak kong babae. Mangiyak-ngiyak galit. Grabe yun kasi ano lang naman, double murder yung kinakaso nila dito Bakit ma-freeze yung account? Hindi naman terorista yan. Di ba? Hindi pa naman naisasampa yung kasong plunder sa kanya. Grabe yung ginawa. Pati anak, 200,000. Akala ko ba milyonaryo yung mga yan? 200,000 pinaghirapan ng bata, i-finreeze lang nila. Tsaka bakit ganun nakialam ang AMLAC? Di ba usually pag makikialam ang AMLAC, kailangan meron muna yan silang order sa korte, hindi ba? Nagagalit. Hindi pa, ito pa. Kunin ko yung opportunity na ito. Mga kaibigan ko rin, sinusundan, binubuntatan ng mga tracking team. Putang ina. Tama lang naman tracking team, pero hinaharas na sila bakit ka hindi maharas doon? Pwestuhan yung bahay mo ng mga patrol cars, susundan-sundan ka ng nakatandem. Paano kung kriminal yan? Paano kung bataan yan ng mga drug lords, di ba? Putang ina, grabe itong ginagawa nila. Hindi lang sa akin to siguro Putang ina, grabe. So sinabi nyo rin yung sa tingin nyo, yung kay Congressman Tevez, isa ring form ng political persecution yun? Oo, tol. Kasi hindi naman talaga ganun ang Bakit ba ikaw as Secretary of Justice, dapat katulad ko sa akin na lang para mas maliwanag. Di ba may pulis naman na mag-i-investigate? Mayroon namang NBI kung gusto mo NBI. Pagdating doon, di pasok ninyo yung kasong yun, na-investigahan. Nasa prosecution, kung yung prosesong yun, nakikita nila na mayroon talagang offense committed by this putang inang suspect, di file ninyo sa court. At yung court na ang bahala. Ganun sana, hindi yung nakikialam siya. Lahat pinapakialaman niya Lahat kasi pinapakialaman niya. Siya nga si Judge Dredd. Baka, hindi kaya di ba sinabi nyo kanina, ginawang terorista si Congressman Tevez ng ganun-ganun lang. Baka kayo isunod. Baka kayo na maging terorista sa susunod. Tol, putang ina. Pag ginawa ni Boying terorista ako, putang ina. Hindi ako magagalit, matatawa ako dahil galit nga tayo sa walang awang pumatay na terorista, sasabihin terorista tayo, di ba? Ang terorista yung pati walang patukundangan, magpaputok dyan, magbumumba dyan, mamatay mga bata, mga matatanda, yun ang mga terorista. Ewan ko, ano bang definition ng terrorist? Pero hirap
parang ganun ang trato sa inyo kasi kahit po yung anak ninyo, if ini-freeze yung... totoo. Parang ganun na rin ang trato. Wala nga lang label. Pero binifreeze ho, pati pera. Hindi naman ho dapat yun. Oo, dapat nga. Pasalamat naman ako sa Diyos at ganun lang. Sabi ko nga, mabait pa rin ng nakaalalay pa rin ng Diyos. Kasi hanggang ganun pa lang naman. Pero ayoko naman na grumabi pa yung gagawin nila. Pero pag grumabi, sigurado magiging terorista ako, putang inang yan. Pamilya ng ini-involve nila, wala naman dapat. Mga inosente, wag nilang kantihin. Dahil kapag ang inosente, kinanti ninyo, putang ina. Kahit sa impyerno, pupunta ako. Kaya nga medyo, hindi, feeling ko lang boss medyo mukhang na-stress na si Remulla ng todo-todo doon kay Tebes Baka pagka hinanap-hanap nyo pa yun, baka lalo ma-stress yun lalong atakin sa puso yun. Oo nga tol, saka sana yung pag-freeze sa assets again considered as fugitive na ito si DG Bantag, pero hindi naman tama na pati yung mga pamilya niya madamay diyan sa kinakaso sa kanya. Dapat masilip ito kung tama ba na i-freeze, kung totoo kung totoo na tama bang i-freeze ng AMLAC yung pera nung bata, kung 200,000 naman. My goodness. Nakasubaybay din nga ako sa inyo. Yung mga comment ninyo, mga titles ninyo sa vlogs ninyo, contents ninyo. Bakit sa tuwing magkakaroon ng aberya ang gobyerno, biglang bantag na naman, Tebes na naman. Diba? Ano ko yun sa inyo Diba? Kapag yun, halimbawa, mayroong smuggling, biglang si Bantag na naman ang ilalabas sa media. O kaya si Tebes, kapag nagkaroon na naman ng ukada o kung ano, sasabihin na naman nila, si Bantag, si Tebes, tama yung sinabi nyo Ingat lang kayo, DG, kasi kasi kumakanta kayo ng ng Desperado si Tebes, nagsayaw ng budot yun, naging terorista. Alam mo tol, binalik ko lang naman kay Katapang kasi yung kanta niyang yun. Siguro naman isang paligo lang naman yung ganda ng boses natin doon sa kanya. Matanong ko lang, Sir Bantag, yung nabanggit nyo naman na tinanggal nyo yung kubol, di ba? Tapos ngayon, balik na. Okay? At ang sinasabi nila dyan sa kubol na yan, parang reformation. Ngayon, anong purpose? Talaga bang ang kaya nila binalik tong kubol na to is for reformation? Alam mo tol, didiretsuhin kita sa nakikita ko dahil lang involved dyan si Angie Bautista, pera lang kaya binalik yon. Ang cover up lang yan, bahay ni Lolo, kunwari, pero kumikita sila. Paano hindi sila kikita? Bibili ng commander doon sa hardware ni Bautista. Siyempre, kumikita sila ni Katapang. Sasabihin nila, para sa sa welfare ng mga matatanda, bahay ni Lolo. Oo nga, bahay ni Lolo, ang galing-galing mo, Bautista, Katapang. Pero sinong gumasto dyan? Sana kung gumasto dyan, si Angie Bautista at Katapang, hindi naman di ba? Sana tanungin nila, sinong gumasto doon? Sir, sila rin. Sinong nagbayad? Di commander rin, sir. Putang ina, paano welfare yun? Kaya nga noon, hindi ba delikado yun na, syempre, sarado yung mga kubol So kung ano-ano pwedeng gawin sa loob. Tol, kaya nga nung i-demolish ko yan, sabi ko, may mga nagre-reklamo ron na PDL. Sabi nila, pinaghirapan namin yan. Sabi ko, may karapatan naman silang magalit at manghinayang sa mga kubol nila kasi ginastusan nila. Pero sabi ko, hindi naman tama kasi. Dapat ang gobyerno ang nagpro-provide. Yun yung sinasabing pondo sana. Kung talagang yan ang gagawin, jail. Pero mayroon na kaming ginawa rin sa 1 billion na yon. Di na kailangan magpatayo pa si Katapang Pero yung sinasabi nilang welfare, yung kubol na yon para kay Lolo daw, kalukuhan yon. Tanungin mo kung sino nagbabayad. Speaking of demolition, kasi lately, speaking of yung pagdedemolish ng mga kubol, ikaw ba'y pabor doon sa PDL mismo yung naggigiba ng mga kubol nila? Kasi ganito ang nangyayari dyan, tol Kaya nga kasi nung ako ang nag-demolish dyan, backhoe, di ba? Kung backhoe kasi at kami ang magdi-demolish dyan,
warak-warak, wasak na wasak, walang pakikinabangan kasi kami ang nag-ano Pero kung ang PDL ang pinag-demolish mo, dadahadahanin nila yan. Tatanggalin para hindi masira. Kasi ibabalik na naman yon. Parang si Angelina. Balik. Siyempre. Siyempre, ikaw ba naman? Ikaw ba naman, tol? Nagbenta ka galing sa hardware mo. Tapos binayaran ka, sobra-sobra yung bayad. Tapos pa-demolish mo. Putang ina mo siguro sabihin nila, di ba? Ano, gusto nyo riot? Hindi, sige, ganito na lang gawin nyo. Kayo ang mag-demolish para hindi masira, para maibalik din ninyo. Dapat kung talagang ano dyan, di bakuin ninyo, warakin ninyo para hindi na ibalik. Sunugin ninyo kung sunugin. Ganun dapat. Pakitang gilas lang yon, pakitang tao lang yon. Kasi sinabi rin ng isang senator, sabi ni Senator Tolentino, sabi daw kung walang media, parang si Senator Tolentino yata o si Congressman Tulfo na pag may media, didemolish niya pero binabalik. Sabi nila Ganon naman din ang opinion ko dyan. At sa tagal ko nga sa jail, kung ang PDL ang magdidemolish, dadahan-dahanin niya para hindi mawarak, para may balik uli. Delikado na bibigyan mo sila ng mga bareta de cabra, di ba? Kasi deadly weapon yan Kung tol, kung may hardware doon, ano pang aasahan mo, di free for all. Lahat yan, garapalan nga tol Kung shabu nga nakakapasok, kung baril nga nakakapasok, yung mahaba nakakapasok nga, martilyo lang kaya, kabra, wala na. Kung inalaw mo yung very grave na contraband na shabu at mahahabang reple, di ialaw mo na lahat. Actually, alam nyo, Mr. Bantag, ito info to. Ito talagang first-hand information dahil since ako nga po ang manager ng Mocha Girls, may lumapit sa akin, isang organizer, hinire siya nitong Bucor para kumuha ng mga entertainers, sexy entertainer. Okay. Itong organizer, hindi naman niya alam na ako si Banat Bay. Ang alam lang niya, manager ako ng Mocha Girls. So kinukuha yung Mocha Girls para mag-concert sa loob daw ng Bilibid. Hanggang sinabi ko nga alam ba nila na ako si Banat Bay? Tapos hindi na natuloy kasi syempre tinanggihan ko yun. Baka mamaya hindi na ako makalabas doon. Pagpasok ko doon hindi na ako palabas Sa madaling salita po, pati ho yung mga sexy performer at mga babae na naman doon nakakapasok na naman daw uli. Yun ang balita sa akin mismo ng organizer. Okay. Nagkakatugma-tugma naman yung informer nyo, mga informants ninyo, yung mga info ninyo, katulad din naman sa amin. Kasi syempre, hindi naman nila nasa-search lahat ng cellphone nga, dahil nga nagbentahan din ng mga cellphone. May mga nagtitimbre rin sa amin doon na ganito na ang nangyayari, tilapia, bumalik na, party-party na uli, lahat nandun na uli. Balik na sila. Tama ka tol doon, Banat Bay, totoo yun. Alam mo, ang opinion ko lang, ba't hindi ka hindi tinuloy yung contract mo doon? Kasi magiging matibay kang buhay na patuto. Eyewitness ka At pwede mong i-vlog yun. Putang ina, sasabihin mo, kinontrata ako Di ba? Kaya hindi tumuloy tol yung kontrata sa'yo. Kasi, patay tayo dito kay Banat Bay. Pero actually, ako na mismo ang tumanggi. Kasi baka mamaya, hindi na tayo palabasin doon Baka doon ako mayari magkaroon ng riot. Baka biglang magka-riot doon sa loob. Pagpasok. Tol, alam mo tol, kung malaman nilang ikaw, malamang. Ito po, magtatapos na tayo. Magbabanggit po kami ng pangalan sa inyo at bigyan nyo po ng mensahe. Okay po? Ganon. Mensahe lang. Kunwari po, halimbawa, ngayon, bago tayo magtapos, ano mensahe nyo po kay Angelina Bautista? Alam mo, Angelina Bautista, putang ina mo, kumita ka na dyan ng malaki, umalis ka na dyan. Parang awa mo na, maawa ka sa sinasabing mga PDL dyan. Kasi hindi naman lahat dyan, mga gago yan. Ginagago mo Marami kang sinasabi, Mandela, may pautot ka pang gusto mong maiyak-iyak ka pa putang ina mo. Pagpakatotoo ka, umalis ka dyan. Yun lang ang importante. Pag umalis ka dyan, baka mapalitan ng mas maayos dyan. Nagkapera ka naman na. Marami kang kinita. Itong bagong September 8 na order nitong si Boeing, na ibalik na yung mga nandun sa Occidental Mindoro, sa Pasugi.
may balitang piniraan na naman niya para Yung mga boss, di ba yesterday, ikat ko lang yesterday si Boying Rimulya inilabas di umano yung peking order request na sila Agoho, mga drug lord daw yun sila Agoho daw na nakakulong doon sa Mindoro, yung kulungan doon sa Mindoro, wala daw kasing signal doon. So kumbaga, yun daw kulungan na yun, talagang mabibwisit ka ron dahil wala kang signal talaga ron para ka talagang preso doon. O ngayon, nagtataka daw siya kasi may nakarating sa kanyang balita na meron daw request na naman na ibalik yung mga yun sa maximum sa Bilibid. Actually, hindi nga daw yata sa maximum ibabalik yun Ibabalik yata sa minimum. Oo, kaya sabi niya, alam na kung ano yan, bakit mo ibabalik pa dyan? Nandudun na nga. O ibig sabihin, pinagkakapirahan niya. Yun yung sinabi niya. And then, nahuli lang kasi itong palabas nitong ano na to nitong vlog na to. Kasi kung naipalabas ito, tapos biglang ngayon nila binawi, na sinasabing peke daw yung order, Diyos ko, sukol na sukol sila dito. Sukol na sukol sana sila dito. Huling-huli sila talaga dito. Buti na lang, sabi ni Boying, peke daw yung order na yun. Peke yung order at iniimbestigahan daw nila kung sino galing. Ito ang nakakapagtaka. Paano may iikot, may masisend na order request na yan through email ng hindi nyo binibigyan ng bas-bas, kunyari. Paano may nagawang ganyan, may QR, mayroon pang barcode. Paano may memorandum na ginawa na ganyan na hindi nyo sanctioned? Paano yung ibig sabihin, may ibang nagdidesisyon dyan sa Bucor? At saka ibig sabihin, may loko-loko talaga sa Bucor? So parang sinasabi lang nila na nakita ni Katapang or nahuli ni Katapang. And then, pinabasa sa kanya kay Boying at sinabi nga daw ni Boying na hindi totoo yan. So, ibig sabihin, meron dyan sa Bucor na dumidiskarte nang hindi nyo alam. Maniniwala ba tayo ron? Kasi kung naunang lumabas tong interview na to, tapos hindi pa nila nababawi yun. Yung memo na yun, Diyos ko, talaga naman, bistado talaga sila dyan. yung dalawa doon ay dalhin sa minimum security. Grabe, putang inang tao yan. Grabe. Umalis ka na dyan. Ay, nako. Ayan, from one DG to another. Anong mensahe mo kay General Katapang para mas advice mo para mas maging effective siya na Director General dyan sa Bucor? Alam mo, sa totoo lang, wala naman tayo sa position para bigyan ng pangaral itong 4-star general ng AFP. Kaso nga lang, dahil palpak siya sa 44 at nilagay na naman siya dito sa Bucor na palpak na naman, hindi natin maiiwasan na payuhan siya na umalis. Hindi nyo naiintindihan yung ibig nilang sabihin dun sa nandoon na si Mindoro, ibabalik pa dito. Baka hindi nyo naiintindihan. Okay, ganito kasi yan. Yung pong mga nandoon sa Mindoro, yun yung mga drug lord. Inalis na sila dyan, nandoon na nga sila. Diba, nawawala nga yun, nasa na si Ago, hinahanap nun. Drug lord daw kasi yun, nasa WITSEC daw dati, Witness Protect, o WPP. Yun yung sinasabi niya na, kunin mo sa WPP, tapos wag na pala, kunin mo, wag na pala. Ginaganong-ganon daw siya. So napagtanto-tanto daw ni DJ Bantag. Na teka, bakit parang tinatakot nila yung Agoho? Yung pala, parang tinatakot nila na balik ka na sa kulungan kasi si Bantag ang hepe. Patay kayo dyan, mamamatay kayong lahat. So syempre ako yung Agoho, wag mo akong ibalik. Wag mo akong ibalik. Pera daw yun. Baga magbibigay ako, wag mo lang ako ibalik diyan kay Bantag kasi 'di ba sinabi nga niya sila kulang ko. Ayaw nga daw magsibalikan yan sa Bilibid dahil nga siya yung may hawak, takot na takot sa kanya dahil baka daw patayin niya. So parang ang dating sa kanya, yung sinasabi, 'di ba? Sinabi ni Boying kahapon, meron daw mga pangalan, may mga ita-transfer daw from Mindoro to Bilibid ulit. Ano daw 'yun? Kumbaga, mas gusto daw nila na ma-transfer dito sa Bilibid dahil nandiyan nga daw yung kaginhawaan.
Oo, kung pagka binalik mo sila dyan, hawak mo sila sa leg, ang sinasabi ni Bantag noon ang sentro ng kalakaran ng shabu ng droga, Bilibid. Yun daw yun. Kaya kung halimbawa, itong tao na to, mapabalik mo dyan, o di malaking bayad daw ang ibibigay sa inyo dahil ibig sabihin makakapag-operate sila. Doon daw kasi, hindi sila makakapag-operate doon kahit daw may cellphone sila. Wala daw signal talaga sa kulungan na yun. Kaya ayaw na ayaw daw nilang malipat doon. Yun yung isang istoryahe dyan. Alis ka na, nakuha mo na yung retirement pay mo, mayroon ka naman ng pension, umalis ka na sa Bucor, binababoy mo ng Bucor. Huwag mong ganunin. Inaayos namin yan Tapos gaguhin mo, babuin mo na naman. Putang ina mo, katapang ka. Yun ang mensahe ko sa'yo, gago. Secretary Boying naman po. Boying! Huwag kang maging buboying palagi. Putang ina ka. Huwag kang maging si Judge Dredd. Alam mo yun, Judge Dredd? Putang ina. At huwag mong yung mga inosenteng tao, huwag mong dinadamay. Kung ako ang kailangan mo, edi hawanapan mo ako. Putang ina ka. Diba? Putang ina. Kung hinahanap mo, kung sino-sinong hinaharas mo, pati pamilya ko, tarantado. Pamilya ng ibang kaibigan ko, mga kaibigan ko, lahat na. Putang ina, ba't kasi hindi ka pa namatay dun sa operasyon mo kung totoo yun? Ha? Susunod naman ako in due time. Huwag ngayon. Sa Congress at saka sa Senate, ano naman ang inyong, kasi silang dumidinig ng mga kaso dyan sa Bucor yung mga irregularities dyan. Ano naman ang inyong mensahe sa mga mambabatas? Saludong-saludo ako. Kung baga, ang saludo ko sa Congress, sa investigation doon, sa hearing, 2 kamay ko, kung pwede pati 2 pa ako sa saludo sa Congress. Maraming salamat, pero naging fair naman sila dahil hindi naman dahil sa gusto ko yung outcome nung nila, investigation, kundi may mga bayag sila na pinapakitang may pag-asa pa ang Pilipinas. Hindi lahat ay nabibili. Sa Senate naman, salamat kay Senator Tolentino. Pagdating naman po, yun lang masasabi ko. Anong mas mensahe nyo sa ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos? Alam mo, mahirap basahin kasi itong si Presidente. Sabi nga ni Coach Oli, si Presidente ninyo. Mahirap basahin. Ang sa akin lang, putang ina, ang hirap yung sinasabi kasing weak siya, parang hindi ako maniwalang weak siya Maaring yung weak na yon ay strength niya. Yun ang nakikita ko sa kanya. At ang masasabi ko lang, Mr. President, ay nako, malalim na ang mga buntong hininga ng mga nasasakupan mo. Nagkakagulo na, pati sa Mindanao. Magkakagulo pa sa susunod na mga araw. Kung yan ay sinasadya mo, wala tayong magagawa. Pero kung nung ginawa mo, kung ano ang itinanim mo, aanihin mo yan, Mr. President. Tayo lang naman, sabi ko nga, ikaw ang tatay namin, kami mga anak mo, kami lang nagsasabi ng opinyon. Yun lang masasabi ko kay Presidente. Pero ako, ayoko po maging tatay yun. Surely. Alam mo, Tol, nakakatawa Nakakatawa ka. Mr. Bantag, alam nyo naman, napakadami yung supporters. Sa mga nanonood sa atin, maraming sumusubaybay na mga supporters nyo at lagi kayong kinakamusta sa akin. So, ano naman ang mensahe nyo sa mga sumusubaybay sa inyo at mga gusto kayong tumakbo, mga supporters nyo? Okay. Unahin natin, siyempre itong mga mga subscribers ninyo, subscribers ng mga lahat ng vloggers na sumusuporta sa atin kay Mr. Bantag dahil sila yung parang nagpapalakas ng loob sa atin at kasama na rin kayo na naglalabas ng katotohanan na kung wala kayo talaga ay hindi rin sila magko-comment. At kung hindi rin sila magko-comment, wala na. Parang ang laban ko, sarili ko lang. Kaya ako, sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa inyo ng buong puso, buong kaluluwa. Dahil sa suporta ninyo ay lumalakas ako na lumaban. Yun talagang na-feel ko. Kaya nga minsan may napapanood pa akong vlogger na kahit mali-mali
Pero pag nabasa mo yung comment ng mga pag sinabi kasi sa Ilocano, Sino yung mali-maling vlogger? Baka kilala nyo kasi hindi ko napapanood lahat eh. Sino ba yung bantag vlogger na mali-mali? Sino ba yung bantag vlogger? Pero at least sabi nga niya, it's the thought that counts. It's the thought that counts daw. Meron daw isang vlogger na medyo mali-mali pero yung mga comment naman daw, nakukuha naman daw. balik kasmat, sabi. Hindi, ibig sabihin, yun naman tinutubok din. Kahit nagkakakamali, ang ibig sabihin, naparating pa rin naman yung dapat iparating sa madlang people. Yun. Salamat sa inyo, Banateros, Banatbay, Coach Oli, Boss Dada. Linawin po natin, hindi ho natin alam kung asan po si Sir Bantag. Ang itanong nyo ho kung alam kung asan si Sir Bantag, mismong si Secretary Remulla, baka alam niyang, kasi alam niya lahat di ba? Alam niya nga si Tebes nasa Timor-Leste. Di wala ho ba kayo sa Timor-Leste, sir? Baka nandun din kayo. Pero ito off the record and on the record, kahit sa hindi namin alam kung nasan po si Sir. Hindi po namin tinatanong para ho for safety of everyone, wala ho kaming alam. Bawat isa sa amin, si Coach Oli, si Boss Dada at saka ako, hindi po namin alam kung asan po si Sir Bantag. Pero balita ko nandiyan lang ho siya sa Malate, malapit lang daw kay Secretary Remulla. Nasa Malate lang daw, palakpakan. Alam niyo ba kung bakit nasa Malate? Kasi yung DOJ nandiyan yan sa may Malate.